Hello po Kuya JD, pa-shoutout po. Hehe, birthday ko po sa May 21. Matagal na po ako nakasubscribe. Una ko pong napakinggan yung storya nyo po sa Facebook, kaya hinanap ko po sa YouTube yung ibang storya nyo, kaya mula po noon, dito na ako nakikinig. Halos araw-araw po ako nakikinig sa mga istorya nyo po. Sana mapansin ho ninyo. Shoutout kay Hazel Sus Tiguer. Maraming salamat sa patuloy na suporta dito sa ating channel. Mag-ingat ka palagi at naway swertin ka ngayong buong taon. Mga kabayan, if ever may mga gusto kayong pa-shoutout, ipabati nyo yung lugar ninyo, yun, kung naman yung gusto nyo sabihin, i-comment nyo lang ng paulit-ulit hanggang sa mabasa natin. Huwag na nating patagalin pa. Simulan na ang storya. JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Joven. Walang eksaktong taon, probinsya ng Pangasinan. Lumaki sa lansangan ng magulong syudad ng Ordinate itong si Joven. Kalsada, bangketa at mga poste ang nagsilbing palaruan at paaralan ng nooy 7 taong gulang na paslit. Iniwan ng mga magulang sa hindi malamang dahilan, kaya sa murang edad, natutong gumawa ng masama ang paslit para lang mabuhay. Sa paglipas ng panahon, ito na ang naging buhay ni Joven. Isang masamang damo para sa karamihan, ngunit para sa taong lansangan ang naging paaralan, ito ang kanyang kabuhayan. Mukhang nabulilyaso yata yung lakad nyo kagabi ah. Anong nangyari? Wika na Nestor. Si Isigani kasi ang kulit eh. Sinabihan ko na wag nang sumama. Pero bumubuntot pa din, ayun. Hindi na lang ako tumuloy. Tugon ni Joven. Masyado kasing mausisa yung kapatid mo, Hoben. Baka mamaya, ikapahamak niya ang ginagawang pagsunod sa'yo. Yun na nga, Nestor eh. Hindi ko na nga alam kung paano siyang malulusutan. Pero teka, di ba ang sabi mo dati, uli lang lubos ka? Bakit nagkaroon ka ng kapatid? Kinupkop ako ni Tatang Ponso nung maliit pa ako eh. Siguro mga 7 taon. Tapos yung si Isigani, iniwan naman sa kanya. Kakapanganak pa lang eh. Hindi ko nga alam, simula bata, parang ang gaan ng loob ko sa kanya. Kaya nang magkaisip kami, mas lalo siyang napalapit sa akin. Kaya naman pala pero kailangan mong gawa ng paraan yung utol mo ha. Dahil pag nagpatuloy ang ganyan, wala tayong madedalensya. O sige, ako nang bahala. Babalitaan na lang kita mamaya. O sige, kita na lang tayo uli. May lalakarin pa kasi ko eh. Pag-uusap ng magkaibigang Nestor at Joven. Nang mga sandaling yun, nagpaplano ang dalawa na pasukin ang isang bagsakan ng mamahaling alahas. Ilang araw na ding minamanmanan ni Nestor ang lugar. Alam nito ang pasikot-sikot sa lugar, kung saan sila papasok at saan lalabas nang hindi namamataan ng mga nagbabantay. Hindi lang magawang pasukin ni Joven dahil sa kapatid ni Isigani, palagi itong nakabuntot sa kanya. Kahit iwanan sa kanilang tahanan, nagagawa pa din siyang matuntun. Sigani, wag mo na akong susundan eh. Hindi ko magawa ng maayos yung trabaho ko eh. Baka magalit na sa akin yung boss namin. Kasi naman, hindi na tama ang ginagawa mo kuya. Masama po ang magnakaw ano? Tugon ni Isigani. Alam ko. Pero meron pa ba tayong ibang pwedeng gawin? Alam mong wala nang tatanggap sa akin dahil wala akong pinag-aralan. At ito lang ang alam kong paraan para hindi tayo magutom. Kaya sige na, umuwi ka na at pakiusap. Wag na wag mo akong susundan. Ay nako kuya Oven. Sana lang wag kang mapahamak. Sige na uuwi na ako. Pag naubos sa tumabasahan. Huwag ka mag-alala. Nag-iingat naman ako eh, sige na. Maiwan na kita dito. Umuwi ka na ha. Matapos kausapin ang kapatid,
Dali-daling pinunta ni Joven si Nestor. Buti naman nandito ka na. Sinigurado mo bang hindi ka susundan ni Isigani? Oo. Uwi na yon pagkatapos siyang maglako na mabasahan. Halika na, para makapwesto tayo bago pa mag-uwian ng mga komprador. Pag-uusap ng dalawa. Balak nilang harangin ang mga dayuhang nagdadala ng mga alahas sa isang tindahan. Alam ni Joven ang eksaktong oras ng dating, kaya kailangan nilang maunahan ang mga ito. Nakatayo ang binata sa likod ng haligi habang nakatingin sa tindahan ng mga alahas. Ibinaba ng nagbabantay ang bakal na pintuan na siya namang hudyat ng binata. Nangangahulugan ito na paparating na ang mga dayuhan. Nasa likod na ang sasakyan nila. Gaya ng dati, 2 lang ang bantay. Ako nang bahala sa mga yun. Siguraduhin mo ang maletang dala ng dayuhan ha, dahil doon nakalagay ang mga alahas. O sige, ako nang bahala. Kilos na. Lingid sa kalaman ng binata, may nakaabang na panganib sa kanila ng kaibigan. Natunugan ng mga otoridad ang plano. Nagsimulang kumilos si Nestor. Pinagbababaril nito ang 2 bantay. At nang bumagsak, dali-dali namang kinuha ni Joven ang maleta sa likuran ng sasakyan. Akmang tatakbo na sana ang 2 nang biglang nagliwanag ang buong paligid. Isang sasakyan ng pulis ang nakaharang sa dadaanan. Kabisado ni Joven ang lugar, kaya mabilis itong nakahanap ng daan palayo. Samantalang si Nestor naman, dahil siya ang may hawak ng baril, walang pagdadalawang isip na pinatumba ng mga pulis. Abot langit ang kaba ni Joven. Ito ang unang beses na nasukol siya ng mga pulis sa loob ng 10 taon. Mabilis na tumakbo ang binata palabas ng bayan. Dala-dala ang maliit na maleta na puno ng mga alahas. Pagdating nito sa lugar kung saan halos wala ng kabayan, nagpa siya ang binata na magpahinga. Habang nakaupo sa ilalim ng puno, kinuha ni Joven ang lahat ng laman ng maleta, inilagay sa itim na supot, inilibing sa mismong paanan ng puno. Nagpatuloy ang binata sa pagtakas hanggang sa makarating sa hindi pamilyar na lugar. Medyo matataas na ang damo at halos wala nang makitang liwanag mula sa mga ilaw ng daan. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil alam niya, ligtas na siya sa mga kapulisan. Ngunit naalala nito si Nestor, kaya naman nagpa siya si Joven na bumalik sa bayan kinabukasan. Maingat na pumasok sa bayan si Joven at sa tuwing makakakita ito ng mga pulis, kagad siyang umiiwas. Pagdating nito sa kanilang tahanan, nakita ng binatang kausap ng mga pulis si Isigani. Inantay ni Joven na mag-alisan ang otoridad bago pinuntahan ang nakababatang kapatid. Kuya Joven, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka ng mga pulis. Si Nestor, napatay sa engkwentro. Pero bago daw siya malagutan ng hininga, sinabi niya sa mga pulis na ikaw ang kasama niyang nagdakaw. Wala na tayong magagawa dun. Kailangan kong magtago. Ikaw na munang bahala kay Tatang Ponso. Inaantay ka nga niya sa loob, kuya. Kakausapin ka daw. Dito ka muna sa labas. Magbantay ka at timbrehan mo ko kung may paparating na pulis. Ako na pong bahala, kuya. Sige na. Dali-daling pumasok sa tahanan si Joven. Nakita nitong nakaupo sa sulok si Tatang Ponso. Ano na ngayon ang balak mo, Joven? Ilang beses na kitang binalaan. Ngunit hindi mo pa rin itinitigil ang masama mong gawin. Ngayon paano mong haharapin ang gusot na ito? Lalayo muna ako, Tatang. Ito lang ang naisip kong paraan para iwasan ng mga pulis. Ang dinig ko sa mga pulis kanina, malaking halaga ng alahas ang nakuha niyong 2. Nasaan ang mga yon? Nasa isang ligtas na lugar.
Ako lang ang nakakaalam kung nasaan. Pasensya na po. Hindi ko maaaring sabihin sa inyo. Pero bala ko ding isuko mga yon. Pero hindi muna ngayon, Tatang. Hindi ako pwedeng makulong, lalo pat kailangan niyo ko. Hindi ko alam kung paano kitang matutulungan, Ruben. Matanda na ako. Matagal nang nagretiro. Pero ito, sana makatulong ang isang to. Ano naman po to? Mutya ng Tegadlom ang tawag sa bato na yan mula sa pugad ng ibong Kaw-Kaw. Teka, parang itlog lang naman to eh. Mabigat nga lang. Saka, parang bato. Isa yang uri ng mutya. Subukan mong itapat sa salamin. Itinapat ng binata ang puting bato sa salamin. Laking gulat nito dahil alam ni Joven na hawak niya ang bato pero hindi niya nakikita ang refleksyon. Ha? Paano nangyari to? Bakit hindi ko siya nakikita sa salamin? Ang mutyang yan, nagtataglay ng walang kapares na sa bulag, kagaya ng mutya ng itlog ng tagak. Kaya nitong itago ang presensya ng may tangan, lalo na sa oras ng panganib. Pero bakit niyo po binibigay sa akin to, Tatang? Total, hindi naman na kita kayang pigilan sa ginagawa mo. Susuportahan na lang kita. O siya, lumayas ka na. Baka bumalik na ang mga pulis. Dali-daling umalis ng tahanan si Joven. Hindi alam ang patutunguan. Binalikan nito ang itinagong mga alahas para sana isuko sa mga pulis. Ngunit habang papalabas siya ng bayan, narinig nito ang dalawang pulis na nag-uusap. Hindi siya nakita ng mga ito, kaya nagawa niyang lumapit. Narinig ang lahat ng pinag-uusapan nila. Alam mo pare, tiba-tiba tayo kapag nahanap natin yung maletang ninakaw sa tindahan ng alas. Hindi na yung babawiin ng may-ari dahil illegal din palang pinasok yun sa bansa. Talagang yayaman tayo ng gusto kapag nahanap natin yun. Tiyagain natin. Malaki yung pagkakataon na makita natin yung magnanakaw na yon. Pag nangyari yun, itumba na natin. Pagatian natin yung mga alas. Mahusay ka talaga mag-isip, no? Sige, usapang matino ah. Pag nahuli natin yung tulisan, itutumba natin. Paghahatian ng mga alahas. Napangiti si Joven dahil sa mga nalaman. Sa isip ng binata, gagamitin na lang niya ang mga alahas para sa sariling kapakanan. Dali-dali itong umalis. Pinunta ng lugar kung saan nakabaon ang nakuhang alahas. Matapos itong kunin, nagpunta ang binata sa kabilang bayan upang gawing pera ang mga alahas. Marami itong kakilala na pwedeng pagbentahan ng mga alahas na walang resibo o mga nakaw. Mukhang nakachamba ka ngayon ah. Dati pa isa-isa ka lang. Ngayon bulto ang dala mo. Malaking isda ang binangga mo bata. Wala ka na doon, Don Graciano. Ano, babayaran mo ba ang mga yan o ibibigay ko na lang sa iba? Masyado kang mainit. Huwag kang mag-alala. Babayaran naman kita. Inilabas ng kausap ni Joven ang perang nakalagay sa maliit na maleta. Salamat, Graciano. Mauna na ako. Hindi sumagot si Graciano, ngunit alam ng binata ang ugali nito. Sa pagkakataong yun, susubukan niya ang mutya na ibinigay ni Tatang Ponso. Paglabas ni Joven sa pintuan, kagad nitong binulungan ang hawak na mutya. Tumayo sa isang sulok. Inantay ang mga tauhan ni Graciano. Alam ni Joven na hindi siya hahayaang makalabas sa lugar na yun. Bit-bit ang mahigit 1,000,000. Sinunda ng mga tauhan ni Graciano pero laking pagtataka nila dahil biglang nawala ang binata. Bumalik ang dalawa para sabihin sa amo na wala na si Joven. Ano? Paano makakalayo yun ng ganong kabilis? Hanapin nyo.
Dala ng tao niyo ng pera ko. Galit na galit si Graciano nang malaman na wala na si Ruben sa bakuran. Hindi naman makapaniwala ang binata na gumana ang sabulag ng mutya na ibinigay sa kanya ni Tatang Ponso. Inantay ng binatang mag-alisan ang mga tauhan ni Graciano bago tuluyang umalis. Matapos ay bumalik ito sa kanilang tahanan. Nagulat ang matanda nang abutan ito ni Ruben ng malaking halaga. Saan ang galing ang perang ito, Ruben? Mula po yan sa pinagbentahan ko ng mga alahas. Huwag po kayo mag-alala, Tatang. Dahil kung tutusin, mas mabuti ngang ako nakinabang kaysa sa mga buhayang nasa pamahalaan. Narinig ko yung 2 pulis na nanggaling dito kanina eh. Kung sakaling nahuli nila ako at nakuha mga alahas, hindi nila isusuko dahil illegal din na pinasok ko mga yun sa bansa. Kung ganon, naisahan mo ang mga pulis. Pero bakit ka bumalik? Delikado ang lagay mo. Sa oras sa matagpuan ka ng mga pulis, siguradong itutumba ka nila. Alam ko po yun, Tatang. Pero wag po kayo mag-alala. Dahil hinding-hindi nila ako mauhuli. Nagawa kong paganahin ang ibinigay niyong mutya. Gagamitin ko ito para makapag-ipon ng sapat na halaga. Aalis tayo dito. Itutuloy mo pa din ang ginagawa mong masama. Hindi naman siguro masamang magnakaw sa mga kurap at tiwaling mga opisyal, hindi ba? Babawiin ko lang ang mga kinulimbat nila sa bayan at ibabalik sa mga mahihirap. Delikado ang gusto mong gawin. Marami kang makakalaban at siguradong kamatayan ang kakahantungan mo sa oras na mahuli ka. Alam ko po yun, Tatang. Pero gaya ng sinabi ko, nanakawan ko lang ang mga magnanakaw. Nakikinig lang si Isigani ng mga oras na yun. Alam ng binata na hindi maganda ang kakahantungan ni Ruben, pero wala siyang magagawa. Hindi na ito mapipigilan sa gustong gawin. Sinimulan ni Ruben ang plano. Unang nilooban ang tahanan ng kanilang alkalde. Napaulat na ₱1,000,000 halaga ang kinulimbat na dapat sana gagamitin sa pagpapatayo ng paaralan at pagpapaayos sa mga daanan sa kanilang bayan. Walang kahirap-hirap na napasok ng binata ang tahanan nito. Kahit ang malalaking asong bantay, hindi siya naramdaman. Nagawang matunton ni Ruben ang pinagtataguan ng pera. Nilimas ito ng binata matapos ay umalis na sa lugar. Nasa kalye si Ruben ng mga sandaling yun. Nakita ng binata ang ilang kataong natutulog sa kalsada. Marahan niya itong nilapitan at isa-isang nilapagan ng pera sa kanilang tabi. Matapos ay kaagad itong umalis. Nagpatuloy ang ganitong gawain ni Ruben para sa seguridad nila Tatang Ponso. Dinala niya ito sa isang ligtas sa lugar kung saan walang nakakakilala sa kanila. Kanino ang bahay na to, Ruben? At ano ang ginagawa natin dito? Dito na tayo titira, Tatang. Hindi nyo na din kailangan maglako ng mga basahan sa kalye, Isigani. Mag-aaral ka sa susunod na pasukan. Aaminin ko sa iyo, Ruben. Magiging hipokrito ko kung sasabihin kong hindi ko ninais ang ganitong tahanan. Matanda na ako at sa totoo lang napapagod na. Kaya nagpapasalamat ako na kahit papano sa mga huling taon ko dito sa mundo, naranasan ko din na magkaroon ng marangyang buhay. Pero sana hindi mula sa kasamaan. Oo, Tatang. Galing nga sa nakaw ang pinangbili ko sa bahay. Pero maliit na bahagi lang to kung ikukumpara sa mga naipamigay ko sa may hirap. Tama po si Kuya Bentang. Marami na siyang natulungan. Ngunit hindi nga alam ng mga tao na siya nagbibigay sa kanila ng pera. Naging usap-usapan sa kanilang bayan ang ginawa ng isang misteryosong tao na namimigay ng pera sa may hirap. Taon din ang binilang
Nang magsimula si Joven, lalo pang lumakas ang ingay tungkol sa isang tao na nagmistulang Robin Hood. Ngunit walang maituro ang mga tao tungkol sa pagkakakilanlan. Hanggang isang araw, habang naghahanda si Joven na pasukin ang tahanan ng isang mayamang negosyante, isa itong dayuhan na sapilitang kinuha ang lupain ng mga tao sa kabilang bayan. Kinausap ni Tatang Fonso ang binata dahil kilala niya ang taong iyon. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, Joven. Hindi biro ang papasukin mo. Kilala si Tanglong, hindi lang sa kayamanan niya, kundi dahil sa taglay na kakayahan ng isa sa kanyang mga tauhan. Minsan ko na ding nakaengkwentro ang taong yon, pero hindi ako nanalo. Siya ang naging dahilan kung bakit ako tuluyang huminto sa pagnanakaw. Pero tatang, planado na po ang lahat. Hindi na ako maaaring umatras. Kailangan maibalik ko sa mga tao ang kanilang lupa. Pakiusap, Joven. Sa pagkakataong ito, pakinggan mo ko. Hayaan mong ang batas ang gumawa ng paraan para mabawi ang mga lupa. Batas? Wala nga silang ginagawa eh. Kaya naghihirap ang bansang to. Dahil ang sinabi niyong batas sa halip na magtanggol, magprotekta sa mga may hirap, ang siyang lalong nagpapabigat ng sitwasyon para sa kanila. Ang batas natin sa bansang ito ay para lang sa mayayaman. Hindi nakinig si Joven. Ipinagpatuloy ang balak na pasukin ang tahanan ng negosyante. Marahang naglakad ang binata papasok sa pintuan. Walang sino man sa mga bantay ang nakakita sa kanya o nakaramdam, maliban na lang sa isang tao. Napansin ng lalaki ang kanyang mga kilos, kaya napilitang magtago ang binata. Ilang minuto ang nakalipas. Umalis din ang lalaki, kaya nagpatuloy si Joven sa pagpasok. Narating ng binata ang opisina ng negosyante kung saan nakalagay ang lahat ng titulo ng lupa. Dali-dali niya itong kinuha at lumabas sa pamamagitan ng bintana. Ngunit pagbaba niya, nakita nito ang isa sa mga tauhan ni Tanglong. Nakatingin sa kanya habang nakatutok ang baril. Kung ako sa'yo, ibabalik ko ang mga yan sa pinagkunan ko. Nakikita mo ko? Hindi lang ikaw ang may biyaya ng lihim na karunungan. Sige na bata, amin na ang mga papeles. Pasensya na, pero kailangan ko tong ibalik sa taong bayan. Sila ang totoong nagmamay-ari nito. Ikaw siguro ang sikat na misteryosong tao na namimigay ng pera sa may hirap. Pasensya na, pero hindi rin kita hahayaang makalis. Dala ang mga papeles na yan. Binayaran ako upang siguraduhin na ligtas ang mga yan. Ikinalulungkot ko, pero hindi ko rin ibibigay sa'yo. Dali-daling tumakbo si Joven palayo sa pag-aakalang hindi siya maaabutan ng lalaki. Huminto ito at nagpahinga, pero laking gulat ng binata, may kung anong dumikit sa kanyang batok. Huwag kang mag-abalang tumakas. Mahanap at mahanap kita. Ibigay mo mga papeles at hahayaan kitang umalis. Napagtanto ng binata na wala siyang magagawa. Kakaiba ang kakayahan ng taong nakaengkwentro. Alam niya na hindi siya mananalo. Sabihin mo sa akin, bakit mo tinanggap ang trabaho? Simple lang. Pareho tayo ng dahilan. Pero mas ginagamit ko ang utak ko. Amin na ang mga papeles. Inabot ni Joven ang papeles. Saka lang ipinaliwanag ng lalaki ang pakay. Ako si Edgar. Kung hindi ako nagkakamali, ikaw ang apo ni Tatang Ponso. Parang gano'n na nga. Pero bakit mo kilala si Tatang Ponso?
Ang matandang yon ang nagbigay sa akin ng mutyang ginagamit ko. Kagaya mo, may kakayahan akong taglay. Siguro, hindi mo na kailangan malaman kung anong uri ng mutya ang napunta sa akin. Pero ang sayo, alam na alam ko. Yan ang tigadlum, tama ba? Tama ka. Pero alam mo din na isang tiwaling tao ang amo mo, hindi ba? Bakit mo siya pinaglilingkuran? Kagaya ng sinabi ko, pareho tayo ng layunin, pero utak ang ginagamit ko. Kailangan ko makalapit sa mga kalaban nang sa ganon. Masira ko sila mula sa loob. Magtiwala sa akin. Ako mismo ang mag-aabot ng mga papeles na ito sa iyo kapag natapos ko na ang dapat kong gawin. Sige na. Umalis ka na, kaibigan. Dali-daling umalis si Hoben. Sa hindi malamang dahilan naging buo ang tiwala sa lalaking iyon na unang beses niyang nakita. Ilang linggo ang nakalipas. Muli silang nagkita ng lalaki. At sa pagkakataong iyon, gaya ng pinangako, inabot sa kanya ang mga papeles. Teka, anong nangyari sa amo mo? Patay na siya. Yun lang ang kailangan mong malaman. At isang bagay pa, huminto ka na sa ginagawa mo. Panahon na para magretiro. Pero syempre, nasa'yo kung papakinggan mo ko. Sa palagay ko kasi, hindi pa oras para magpahinga. Marami pang nangangailangan ng tulong ko. Ikaw ang bahala. O siya, mauna na ako. Pakisabi kay Tatang Ponso, nangangamusta ako ha. Matapos ang pag-uusap, umalis na ang lalaki. Hindi nakinig si Hoben sa payo nito. Ipinagpatuloy ang gawain. Isang araw, bigla na lang itong nawala. Hindi alam ni Isigani kung saan ito nagpunta. Simula nun, hindi na nila nakita si Hoben. Kasabay ng pagkawala ng binata ay ang pagtatapos ng isang alamat. Wala nang narinig ang mga tao tungkol sa kanya. Gayunpaman, hindi siya nakalimutan ng mga taong tinulungan. Bagaman hindi nila nakita ang mukha ni Hoben, patuloy pa rin nilang pinapasalamatan. Para sa kanila, isa itong bayani na walang muka. At hindi ito magagawa ni Hoben kung wala ang tulong na ibinigay sa kanya ni Tatang Ponso, ang isang makapangyarihang mutya na kung tawagin ay mutya ng tigadlum. Mga kabayan, may dalawa pang storya pagkatapos ito. Huwag kayong aalis dahil bagong storya pa rin ang mga kasunod. Pero sa palagay nyo mga kabayan, anong nangyari kay Hoben? Nadisgrasya ba siya? O tinuluyan siya ni Edgar? Ibahagi ang comment sa comment section. Simulan na natin ang mga susunod na storya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ruben. Taong 1980, Cebu. Sinasabi ng mga matatanda na ang swerte ay hindi lang bunga ng pawis at pagod. Paminsan, may mga swerteng parang hulog ng langit. Bigla na lang dumarating, kumikinang at nagbabago ng buhay. Ngunit sa mundo nating ito, bihirang may bagay na libre. Ang bawat biyayang hindi mo pinaghirapan, madalas may nakatagong presyo. Isang utang na darating ang araw ay kailangang bayaran, may interes man o wala. Sa lugar ng Balamban, may maliit na sityo na kung saan ang mga kwentong kababalaghan ay bahagi na ng buhay ng mga tao. Isa sa mga pamilyang naninirahan doon, sina Tatay Ruben, kasama ang may bahay na si Nanay Erlinda at ang dalawang anak. Si Elda na edad 20, siya ang panganay. Nariyan rin si Raymart na 10 taong gulang
ang bunso. Simple lamang ang pamumuhay ng pamilya. Nakatira sa maliit na bahay kubo na gawa sa kahoy at pawid, sapat para sa kanilang apat. Ngunit sa kabila ng pagiging swerte ng pamilya, may isang bagay sa bakuran ng mga ito na hindi kaagad makikita ng ordinaryong mga mata. Sa likurang bahagi ng bahay, nakatayo ang dambuhalang puno ng balete. Napakatanda ng punong ito. Ang mga ugat ay malalapad at para bang mga higanteng galamay na nakabaon na sa ilalim ng lupa. Doon sa ilalim ng punong yun, nagsimula ang lahat. Isang umaga, abala si Nanay Erlinda sa pag-iigib ng tubig mula sa balon. Si Tatay Ruben naman, kasalukuyang nagtatabas ng mga tuyong kahoy sa gilid ng bakuran para gawing panggatong. Ang panganay na si Elda ay naglalaba, habang si Raymart masayang tumatakbo bitbit ang laruang tirador. Raymart, huwag kang tatama sa mga manok. Wika ni Nanay Erlinda. Opo, Nay. Sa lata lang po ako tumitira. Tugon ni Raymart. Ayang ka na naman, Raymart. Ang kulit mo talaga mamaya niyan. Kapag tinamaan mo, makakatikim ka kay tatay. Ikaw, Ate Elda, bakit ba parang lagi kang galit sa akin? Naglalaro lang naman ako ah. Hindi ako galit. Nakakainis ka lang kasi. Hindi ka marunong makinig. Mas nakakainis ka kaya? Wika ni Raymart sabay ngisi ng malapad at takbo palayo. Ngunit bago pa man makalayo, biglang tumahimik ang paligid. May narinig na tunog sa direksyon ng malaking puno ng balete. Isang hagikgik. Mahinang tawa ng maliit na bata, pero ang tunog ay parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Napahinto si Elda, napatingin sa direksyon ng puno. May narinig ka ba, Raymart? Wala ah. Biglang nag-iba ang anyo ng mukha nito. Nawala ang ngisi at napalitan ng kaba. Kayong dalawa, ano bang pinag-uusapan nyo dyan? Wika ni Tatay Ruben. Kasi tay, parang may tumawa sa likod ng puno. Tumingin si Tatay Ruben sa balete. Sa halip na magulat o matakot, ang mukha nito ay naging seryoso. Para bang alam ang ibig sabihin ng tunog na yun. Basta wag yung pansinin. Huwag kayong lalapit o maglalaro sa ilalim ng punong yun. Bakit po, Tay? May multo po ba? Hindi multo, Raymart. Pero may nakatira doon. Ha? Ano po ang ibig yung sabihin, tay? Malalaman nyo din sa susunod na mga araw. Basta, sundin nyo lang ang sinasabi ko. Nang gabing yun, ang buong pamilya ay nagtipon sa pagkainan. Sa labas, malakas ang ugong ng hangin. Maririnig ang kaluskos ng mga dahon ng balete. Habang kumakain, hindi nakatiis si Raymart. Tay, ano po yung ibig niyong sabihin kanina? Sino po yung nakatira sa puno? Napatigil si Nanay Erlinda sa pagsubo. Tumingin kay Tatay Ruben na tila nagtatanong kung dapat bang sabihin sa mga anak ang katotohanan. Huwag mong itanong ang mga bagay na yan sa oras ng pagkain. Pero Nay, natatakot po ako eh. Baka mamaya bigla na lang pumasok sa bahay yung multo. Hindi yun multo, Raymart. At hindi niya tayo sasaktan hanggat marunong tayong rumespeto. Tay, Nay, di ba mas makakabuti po kung alam namin yung katotohanan? Dito kami nakatira eh. Parang may iba po talaga sa sinasabi niyo eh. Elda, anak. May kaibigan ako doon sa puno. Matagal na kaming magkakilala. Kaibigan, wala naman po kami napapansin na may ibang taong pumupunta dito sa bahay natin ah. Hindi na natin maitatago sa mga bata. Lumalaki na sila. Kailangan nilang malaman ng batas sa lupang ito. Biglang sumabat si Tatay Ruben. Siya ang kaibigan ko. Isang duwende.
Duwende? Totoo po pala sila? Totoo sila. At kung hindi dahil sa kanya, matagal na tayong wala sa mundong ito. Baka matagal na tayong namatay sa gutom. Nagsimulang magbahagi si Tatay Ruben tungkol sa nakaraan. Nung bagong lipat pa lang sila sa sitio, lugmok sa kahirapan ng pamilya. Wala siyang mahanap na trabaho. Ang kanilang palayan ay natutuyo. Ang mga alagang hayop ay namamatay. Naalala ni Nanay Erlinda ang gabi na wala silang maisaing na bigas. Lumabas ako noon eh. Gabi na at punong-puno ng kalungkutan. Umupo sa ilalim ng balete at nagsalita ako sa hangin. Ang sabi ko, kung sino man ang nakatira dito, maawa ka naman sa amin. Tulungan mo kaming mabuhay. Tapos tayo sumagot po. May lumabas na maliit na nilalang mula sa butas sa mga ugat. Ang mukha ay parang balat ng kahoy, sobrang kulubot eh. Pero ang mga mata, matalim. Tinitigan niya ako na parang sinusuri ang aking kaluluwa. Ano pong sinabi niya, Tay? Tutulungan kita. Magkakaroon ka ng swerte pero tandaan mo. Gamitin mo ang swerte para sa kabutihan. Huwag kang magdadamot. Huwag kang manlalamang. Kapag naging sakim ka, kukunin ko ang lahat. Magmula noon, nagbago ang buhay nila. Biglang dumami ang mga biyayang dumadating. Ang mga tanim ay laging sagana kahit tagtuyot. Hindi nagkakasakit ng malubha. Laging may nagbabantay sa kanila. Kaya huwag kayo matakot. Basta maging mabuti tayong tao, mananatili siyang kaibigan. Isang hapon, habang si Nanay Erlinda at Elda ay nasa bayan para mamili ng gamit sa eskwela, naiwan si Raymart na mag-isa sa bahay. Naglalaro ito sa bakuran nang biglang mahulog ang laruang tirador sa makapal na damuhan malapit sa ugat ng balete. Dahan-dahan itong lumapit. Naalala ang babala ng tatay. Pero mahalaga kay Raymart ang tirador dahil regalo ito sa kanya. Habang gumagapang sa lupa para hanapin ito, napansin niya ang isang maliit na butas sa ilalim ng pinakamalaking ugat ng puno. May maliit na pintuan doon. Ito siguro yung bahay ng kaibigan ni tatay. Dala ng kuryosidad, sumilip si Raymart. Magandang araw po. Walang sumasagot. Ngunit biglang may isang tuyong dahon. Lumipad at tumama ng malakas sa kanyang noo. Kahit walang ihip ng hangin. Aray ko! Ano ba yun? Ikaw kasi. Ang kulit mo. Nanlaki ang mga mata ni Raymart. Mula sa madilim na butas, may gumapang na maliit na anino. Dahan-dahang lumabas ang nilalang na inilarawan ng tatay. Maliit. Ang balat ay kulay kape at kulubot. Mahaba ang kuko. Ang buhok ay parang mga tuyong damo na nakasabog. At ang pinaka nakakatakot, ang mga mata. Matalim kung tumitig. Ngunit nang ngumiti ang nilalang, mas lalong kinilabutan si Raymart. Parang alam nito ang lahat ng iniisip niya. Raymart, ikaw ang bunso. Teka, ikaw ba yung kaibigan ni tatay? Nabahagi na pala ang tungkol sa akin. Gusto sanang tumakbo ni Raymart. Pero parang nakadikit ang mga paa sa lupa. May mahika na nagpapanatili sa kanya sa pwesto. Natatakot ka ba sa akin? Opo, Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Hindi pa sa ngayon. po. Ano pong hindi pa sa ngayon? Huwag ka masyadong seryoso. Naupo si Raymart sa lupa. Medyo gumaan ang pakiramdam, pero naroon pa rin ang kaba. Ano po bang pangalan niyo? Hindi mo kailangan ng tunay kong pangalan. Ano pong itatawag ko sa inyo? Tuki. Tawagin mo kong Tuki. Tuki? Oo, Tuki.
Bagay sa akin, di ba? Nagkaroon ng maikling katahimikan sa pagitan nila. Tinuro ni Tuki ang isang bahagi ng damuhan. Ito ba ang hinahanap mo? Salamat po, Tuki. Alam ko ang lahat ng nangyayari dito. Lalo na kung sino ang lumalapit sa bahay ko. Ibig sabihin po ba, bahay niyo yung puno? Hindi. Ang bahay ko ay nasa ilalim. Ang punong ito ay pintuan lamang. Bago pa man makapagtanong uli si Raymart, naging seryoso ang mukha ni Tuki. Sabihin mo sa tatay mo, huwag niyang kakalimutan ang usapan namin. Ang swerte ay may hangganan kapag ang puso ay nagbago. Sa isang kisap mata, naglaho ang duwende. Sa kabilang banda, si Elda ay hindi basta-basta naniniwala sa mga kwentong ganito. Isang gabi, nang maimbing na ang tulog ng lahat, lumabas si Elda. Bitbit ang isang lampara. Gusto niyang patunayan sa sarili na walang duwende sa likod ng bahay. Kung totoo man yung nilalang na yan, lumabas ka. Ipakita mo sa akin na hindi ka bunga ng imahinasyon. Tahimik ang paligid. Lumapit si Elda sa butas sa sinabi ni Raymart. Wala naman. Kalokohan. Ilang sandali pa. May malamig na hangin na humaplos sa batok niya. Isang lamig na tumagos hanggang sa mga buto. Nanindig ang lahat ng balahibo nito sa katawan. Hindi ka natatakot. Napatigil si Elda. Lumingon ito at nakita si Tuki. Nakaupo sa isa sa mga malalapad na ugat. Ikaw ang panganay. Ang matapang na anak ni Ruben. Totoo ka nga. Ay, hindi ako laruan na tatawagin mo kung kailan mo gusto. Tinitigan siya ni Elda. Pinipilit na wag ipakita ang takot. Ikaw ba talaga yung nagbibigay ng swerte sa pamilya namin? Ikaw ba yung dahilan kung bakit may pagkain kami? Kung bakit masagana kami? Hindi. Hindi, pero ang sabi ni tatay, Ang nagbibigay ng swerte ang sarili niyong gawa. Ako lang ang nagbubukas ng pito. Ako lang ang nag-aalis ng mga hadlang sa daan ng tatay mo. Ang swerte ay nasa loob niyo. Ako lang ang nagpapalabas. po, anong ibig mong sabihin? Maraming bagay sa mundo ang hindi nakikita ng ordinaryong mata. May mga pagkakataon na dapat dumarating pero nahaharangan ng masamang espiritu o elemento. Pinubuksan ko ang mga daan para sa pamilya nyo dahil naging mabuti ang tatay mo sa akin. Kung ganon, tinutulungan mo nga kami. Tama. Pero gaya ng sinabi ko sa tatay mo, may kondisyon ng lahat. Ano naman po yung kondisyon? Kapag ang isa sa inyo ay naging sakim, kapag nakalimutan nyo ang respeto sa kalikasan at kapwa, kukunin ko ang nararapat na kabayaran. Lumipas ang mga buwan. Patuloy ang ginhawa ng pamilya. Nakabili ng mas maraming gamit sa bahay. Si Tatay Ruben, naging abala sa baryo bilang isang matagumpay na magtotroso. Ngunit habang kumakapal ang pitaka, unti-unting nagbabago ang pagkatao nito. Noon, kapag may kapitbahay na nanghihingi ng tulong o kahit konting bigas, mabilis magbigay si Tatay Ruben. Pero ngayon, naging sarado na ang puso nito. Pasensya na, Aling Maring. Kailangan ko rin po mag-ipon para sa pag-aaral ng mga bata. Hindi pwedeng humingi na lang kayo palagi. Nagulat si Nanay Erlinda na nakikinig sa usapan. Ruben, dati naman tayong nagbibigay. Alam mo namang mahirap lang din ang buhay nila ngayon. Hindi ko na problema yon. Erlinda, pinaghirapan kong perang to ha. Hindi lang yun. Isang araw,
may dumating na mayamang mangangalakal mula sa bayan. Nabalitaan ko, ikaw ang pinakamagaling na kumuha ng matitibay na kahoy dito sa sityo. Bibilin ko lahat ng makukuha mong kahoy. Malaki ang ibabayad ko, basta mapuno mo ang akin truck sa loob ng 1 linggo. Nasilaw si Tatay Ruben sa laki ng halagang binanggit. Lahat sigurado ka? Lahat, kahit anong klaseng puno, basta matitigas at matitibay. Umuwi si Tatay Ruben na punong-puno ng galak. Kinabukasan, kaagad itong kumuha ng mga lalaki sa baryo para tumulong sa pagputol ng mga puno. Ngunit sa halip na pumunta sa malayong gubat, nag-utos siya na putulin maging ang mga puno sa paligid ng kanilang bakuran, mga punong malapit sa malaking balete. Naku, Ruben, huwag mong gagalawin ng mga puno malapit sa balete. Baka magalit si Tuki. Alam mo namang sagradong lugar na yon para sa kanya. Hindi magagalit yun. Magkaibigan kami, di ba? At saka, kailangan natin ng pera para ipatayo ang bago nating bahay na yari sa semento. Ate, parang hindi na maganda yan ah. Yun nga din ang nararamdaman ko, Raymart eh. May ibang bigat sa pakiramdam. Nang gabing yun, isang malakas na katok ang narinig sa dingding ng bahay. Nagising si Tatay Ruben. Kaagad na bumangon at kinuha ang itak. Ang buong akala ay may magnanakaw. Sino yan? Binuksan ang pintuan pero walang nakitang tao. Ngunit sa lupa, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ang maliliit na bakas ng paa. Mga bakas na papunta sa direksyon ng balete. Lumingon si Tatay Ruben at nakita si Tuki, nakaupo sa taas ng isang ugat. Hindi ito nakangiti. Ang mga mata ay parang nagbabaga sa galit. Ruben, tulog ka na dapat ngayon. Anong kailangan mo, Tuki? Huwag mong putulin ang mga puno sa paligid ko. Ang mga punong yon, nagbibigay ng proteksyon sa aking tahanan. Natawa si Tatay Ruben, isang tawang puno ng kayabangan. Bakit? Hindi naman ikaw may-ari ng lupa. Ako ang nagbabayad ng buwis dito, Tuki. Kailangan ko mga kahoy na yon para sa aking negosyo. Biglang lumamig ang hangin. Ang boses ni Tuki ay naging parang kulog sa pandinig ni Tatay Ruben. Akin ang ilalim ng lupang ito. Ang lahat ng tumutubo dito, may pahintulot ko. Ang sabi mo, kaibigan kita, di ba? Ang kaibigan, marunong makinig. Pero ikaw, naging bulag ka na sa pera. Hindi ako magpapadikta sa isang maliit na nilalang na katulad mo. Bukas sa bukas, uubusin ko ang mga puno dito. Ngumiti si Tuki. Pero ang gabing yun, hindi na biro. Ito ay ngiti ng isang nilalang na handa ng maningil. Sige Ruben, ituloy mo. Pero tandaan mo kapag sumobra ka, wala nang balikan ng lahat. Tumalikod ang duwende. Dahan-dahang naglakad pabalik sa madilim na butas. Bago siya tuluyang maglaho, bumulong ito sa hangin na tila ba isang sumpa. Kapag ang ugat ay pinutol, ang sanga ay mamamatay. Kinabukasan sa kabila ng lahat ng babala, itinuloy ni Tatay Ruben ang pagputol sa mga puno malapit sa balete. Kasama ang 5 lalaki mula sa bayan na may bitbit na mga lagare at palakol. Habang masayang nagtatrabaho, biglang nagbago ang panahon. Kahit tanghaling tapat, dumilim ang langit. Ang mga ulap ay naging kulay lila at itim. Umiip ang hangin ng napakalakas. Animoy may paparating na bagyo. Ano nangyayari? Bakit biglang dumidilim? Pagkata naman ang panahon kanina. May narinig silang tunog mula sa loob ng balete. Isang hagulgol. Iyak ng sanggol na nasasaktan. Huminto ang lahat sa paggawa.
Ang tunog ay napakalungkot, napakaingay. Sa isang iglap, isa sa mga malalaking ugat ng balete ang gumalaw ng mabilis. Parang isang higanteng ahas. Humampas ito ng napakalakas sa isa sa mga lalaki. Aray! Aray ko! Ang huling sigaw na narinig nila bago tumilapon ang lalaki sa malayo. Anak ng, ano bang nangyayari? Nagkagulo ang lahat. Nagtakbuhan ang mga trabahador palayo sa puno. Si Tatay Ruben naman ay nanigas sa kinakatayuan. Sa lupa, may nakitang maliit na bakas ng paa si Tatay Ruben. Bakas na pamilyar sa kanya. Nang gabing yun, walang sino man sa pamilya ang nakatulog. Nagkulong sila sa loob ng bahay. Nay! Tay! Ayoko na dito. Umalis na tayo. Ruben, tignan mo ang ginawa mo. Sabi ko sa inyo, Tay, ang sabi ni Tuki, may kondisyon ng lahat pero hindi kayo nakinig. Tumahimik ka, Elda. Hindi mo naiintindihan. Ginawa kong lahat ng ito para sa kinabukasan nyo. Pero may namatay at nasaktan dahil po sa pagkagahaman nyo. Tumahimik ang lahat nang makarinig ng tunog mula sa ilalim ng sahig. May matutulis na kuko na kumakalmot sa kawayan. Napatingin silang lahat sa sahig. Ang tunog ay palakas ng palakas. Parang may gustong pumasok sa loob ng tahanan mula sa ilalim ng lupa. Ano yun? Ano yun naririnig ko? Isang boses ang narinig. Mahina pero napakalinaw. Tila ba bumubulong ito sa mismong loob ng mga tenga. Ruben, kilala mo na ba ang kapalit? Biglang bumukas ang isa sa mga tabla ng sahig. Sa kusina, mula sa butas lumabas ang isang itim na kamay. Kulubot, itim ang mga kuko, may mahabang daliri. Kasunod nito ay ang ulo ni Tuki. Unti-unting umakyat sa loob ng tahanan. Ngumiti ito sa kanila, pero wala nang kahit anong bahid ng magkakaibigan sa muka. Magandang gabi sa inyong lahat. Lumabas ka! Lumabas ka dito! Hindi ako bisita, Erlinda. Sa katunayan, nasa loob kayo ng teritoryo ko. Ang bahay na ito ay nakatayo sa ibabaw ng aking mga ugat. Anong gusto mo? Ibibigay ko ang lahat. Huwag mo lang kaming sasaktan. Nagtatanong ka ba? Marami kayong pagkain. Pera. Pero may isang buhay na nawala dahil sa pagsuway mo. Hindi ko sinasadya. Naninigurado lang ako. Para sa kinabukasan ng mga bata. Tumawa ng malakas si Tuki. Sinadya mo, Ruben. Dahil pinili mo ang pera kaysa sa respeto. Pinili mo ang yaman kaysa kapayapaan. Ang batang ito ay mabait. Pero ang tatay ay naging sakim at saming mundo. Ang kasalanan ng ama, madalas pinagbabayaran ng buong pamilya. Ang usapan natin, Ruben, kapag sumobra ka, may kukunin ako. Ngayon ay oras na para maningil. Teka, sandali. Anong kukunin mo? Malapad ang ngiti ni Tuki hanggang sa makita ang matutulis ng ngipin. Isang bagay na pinakamahalaga para sa'yo. Humampas ang hangin. Bumukas ang pinto ng bahay ng napakalakas. Sa labas narinig nila ang tunog ng maraming paa. Maliliit na paa na tumatakbo sa paligid ng bahay. Sumilip si Elda sa bintana at nanlaki ang mga mata. Sa paligid, nakita ang napakaraming anino. Maliliit na nilalang, kasing laki ni Tuki na may iba't ibang anyo. Ang ilan ay may pulang mata. Ang ilan ay may mahabang buhok, nakakaladkad sa lupa.
Nay, ang dami nila sa labas. Hindi lang ako ang nakatira sa sityo. Marami kami. Lahat kami. Nagalit sa ginawa mong paglapastangan sa mga puno. Ngayon, Ruben, isang pagkakataon, isang pagpili. Anong pagpili, Tuki? Anong pagpili? Kung ayaw niyong mapahamak ang pamilya, lisanin niyo ang lugar. Iwan niyo ang lahat. Lahat ng pagmamay-ari niyo. Umalis, pero paano ang pinaghirapan ko? Paano ang bahay na pinatayo ko? Hindi ari-arian ang mahalaga, Ruben. Kung hindi ang buhay niyo. Pumili ka. Ang inyong kayamanan o pamilya mo. Hindi. Hindi ako aalis. Pinaghirapan ko to at walang sino man ang makakapagpalis sa akin sa sarili kong lupa. Sige. Kung yan ang gusto mo. Sa isang iglap, may humigop ng hangin sa loob ng bahay. Napahawak si Tatay Ruben sa dibdib. Hindi siya makahinga. Nagsimulang mangitim ang ugat sa leeg at muka. May kung anong gumagapang sa ilalim ng balat. Ruben! Ruben! Kukunin ko ang lakas mo nang maalala mo kung sino ang naghahari sa lugar na to. Sumigaw si Elda habang pilit na humaharang kay Tuki. Tama na, Tuki. Maawa ka sa amin. Aalis na kami, pangako. Aalis na kami. Kung gusto nyo kong tumigil, kumilos kayo ngayon din. Hindi na nakapagsalita si Tatay Ruben. Nakahiga na sa sahig. Nanginginig. Mabilis na kumilos si Nanay Erlinda. Binuhat ni Elda ang kapatid na wala pa rin tigil sa pag-iyak. Pilit nilang itinatayo ang ama. Kahit hirap, isinabit ni Nanay Erlinda ang braso ng asawa sa balikat habang tinutulungan si Elda sa kabilang panig. Paglabas ng bahay, ramdam ang libo-libong mga mata na nakatingin mula sa dilim. Naririnig ang mga bulong sa damuhan, ang mga hagikik sa itaas ng mga puno. Pero hindi sila lumingon. Patuloy lang sa paglakad palayo. Lagi niyong tatandaan, ang swerte ay hindi iniipon para sa sarili. Ang swerte ay pinapasa sa kapwa. Lumipas ang ilang araw. Nakarating sila sa isang malayong baryo. Nakahanap ng isang maliit na kubo na bakante. Masikip, luma, may tumutulong tubig kapag tag-ulan. Malayo ito sa marangyang buhay na binalak ni Ruben, pero dito ay ligtas sila. Akala nila tapos na ang lahat ng iniwan ang takot sa dating lugar. Ngunit isang gabi habang mahimbing na natutulog ang pamilya, nagising si Raymart. May narinig na mahinang bulong sa ilalim ng kama. Ate! Gising, ate! Ano yun, Raymart? Nananaginip ka ba? Parang may kakaiba sa ilalim ng higaan ko eh. Sumilip si Elda gamit ang maliit na flashlight. Doon nakita ang dalawang kumikinang na mata sa dilim. Kahit saan kayo magpunta, nasa inyong puso ang utang. Kinabukasan lalong lumala ang kalagayan ni Tatay Ruben. Hindi na makatayo. Unti-unting nanghina ang katawan. Wala nang lakas para magsalita. Umiiyak na lumapit si Nanay Erlinda kay Elda. Anong gagawin natin? Mamamatay ang tatay mo. Tumingin si Elda sa bintana. Tinignan ng malayong kabundukan kung saan ang dating tirahan ay naroon. Kailangan nating harapin si Tuki. Kailangan maayos ang ginawa nating pagkakamali. Babalik tayo doon. Kung hindi tayo babalik para humingi ng tawad, hindi titigil si Tuki hanggat hindi nakukuha si tatay ng buhay. Kahit takot, nagpa siya silang bumalik. Tinahak muli ang daan patungo sa dating bahay. Pagdating sa lumang tahanan, sinalubong sila ng katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikan ng kapayapaan,
Ito ay katahimikan ng kamatayan. Lumabas si Tuki mula sa puno. Bumalik kayo. Akala ko tuluyan na kayong lumayo. Lumuhod si Nanay Erlinda sa harapan ng duwende. Tuki, maawa ka. Nagkamali kami. Nagkamali si Ruben. Handa kaming gawin ng lahat. Ibalik mo lang ang lakas ng aking asawa. Ikaw ang nagdala sa kanila dito. May tapang ka, bata. Ano bang gusto mong gawin namin? Ang kailangan ko, makita ang pagsisisi sa pamamagitan ng gawa. Inutusan sila ni Tuki na ayusin ang pinsalang ginawa ng kanilang ama. Pinuntahan ng pamilya ng trabahong namatay. Ibinigay ang lahat ng natitirang pera at mga kagamitan. Si Tatay Ruben kahit mahina, humingi ng tawad sa mga kapitbahay na pinagdamutan. Nagtanim sina Elda at Raymart ng mga bagong punla sa paligid upang palitan ang mga punong nasira. Bago tuluyang umalis, bumalik si Elda mag-isa sa balete. May bitbit na maliit na supot na may lamang bigas. Isang simpleng alay ng respeto. Tuki, bakit mo kami tinulungan nung una? Nung una, nakita ko ang kabutihan sa puso ng tatay mo. Pero ang tao ay mahina. Madaling matukso kapag dumarating ang labis na biyaya. Tapos na ba naming pagbayaran yung nagawa naming kasalanan? Tapos na. Pero lagi mong tatandaan, ang tunay na swerte, hindi nakikita sa dami ng pera, kundi sa katahimikan ng isipan at pagmamahal sa kapwa. Umalis ang pamilya ni Tatay Ruben na may bagong mahalagang aral. Lumipat sa isang payapang lugar at doon nagsimula. Hindi na kasing ginhawa ng dating buhay, ngunit sapat ang kinikita at hindi na muling nagugutom. Alam nila na kahit saan man magpunta, ang paalala ng kaibigang duwende mananatili sa kanilang puso. Ang pagpapakumbaba sa kapwa, ito ang tunay na kayamanan. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang June. Taong 1978, Palawan. Nang panahon na ito, naglayas itong si June mula sa Leyte, napadpad sa isla ng Palawan para magsimula ng bagong buhay. Nagawa nitong lisanin ang kanilang lugar dahil palagi siyang sinasaktan ng mismong ama. Sa tuwing nalalasing ito, hinahampas siya ng kung anumang bagay na mahawakan. Nasa 18 taong gulang ito nang maglayas. Wala pang 1 taon si June nang mamatay ang kanyang ina sa sakit. Simula noon, nag-asawang muli ang ama at simula din na magkaanak sila, palagi na siyang sinasaktan. Dagdag pa nito, napakasama ng ugali ng napangasawa na sa konting pagkakamali lang, sinusumbong na kaagad sa ama. Dahilan para mapagbuhatan siya ng kamay. Kaya nung tumungtong ito sa edad na 18, doon siya naglakas ng loob na lumuwas. Dala ang damit at konting naipon na pera, sumakay ng bus. Wala nang pakialam kahit saan man dali ng tadhana. Ang mahalaga makalayo sa paulit-ulit na pananakit ng ama. Makalipas ang ilang linggong paggagala sa daan, napadpad siya sa isla ng Palawan. Doon ay may nakilalang matanda na itago na lamang natin sa pangalang Erning. Nakilala niya ito nang minsang tulungan mula sa mga tulisan na nagtangkang kunin ang pera nitong naipon. Napadaan lamang ang binata nang mapansin ang 5 kalalakihan, nag-uumpukan na tila may binubugbog. Hindi na sana ito papansinin, pero may narinig na boses ng matanda, kaya hindi na nagdalawang isip na tulungan ang kawawang matanda. Hoy, anong ginagawa niyo sa matandang yan?
Nang marinig ng mga kalalakihan ang sigaw, agad nagpulasan. Paglapit nito, nakita ang matanda na hawak-hawak pa rin ang supot na may lamang pera na ayaw bitawan. Tinulungan niya ito upang makatayo. Amoy alak sa isip niya. Napagdiskitahan ito dahil nga lasing at hindi na kayang lumaban. Tatang, ayos lang po ba kayo? Teka, dahan-dahan lang po sa paggalaw. Ay mabuti na lang dumating ka, iho. May mga tao pa rin palang may mabuting puso kagaya mo. Alam mo, iho, maraming tao ang dumaan bago ka pero hindi man lang sila nag-abala na tulungan ako. Ay nako, wala nang pakialam ang mga tao ngayon. Huwag yun na po masyadong isipin yun, Manong. Ang mahalaga, ligtas na po kayo. Loko mga lalaki yun. Inalalayan niya ito makasandal sa maliit na puno. Matapos nun, kinuha niya ang saklay. Pag-abot ng bagay ay nagtanong siya sa matanda. Ano pong ginagawa niyo dito sa tabi ng daan? Nasa madilim na bahagi pa talaga kayo. Mabuti na lang, hindi kayo nasaksak ng mga yon. Pauwi na ako galing sa kabilang baryo nang makasalubong ko mga kalalakihan. Wala na akong nagawa. Pinagtulungan nila akong bugbugin dahil na rin sa nakainom ako at walang lakas para makapanglaban sa kanila. Pero nakainom man, hindi ko bibitawan ng supot na to. Medyo malaki ang laman nito ha. Ipanggagastos ko pa sa kaarawan ng apo ko. Pero maiba ko, saan ka ba nakatira? Hindi kagad siya nakasagot sa tanong nito. Naglayas po ako eh. Sa ngayon wala akong matutuluyan kaya narito ako sa labas para maganap ng matutulugan. Nakakayaman pero sa totoo lang, hindi ko na kayang tiisin pa yung ginagawang pananakit ng tatay ko. Basta medyo mahabang kwento po eh. Hindi kagad nakasagot ang matanda sa sinabi niya. Nakatitig lang ito kay June kaya medyo nailang siya. Hindi nito mawari kung ano ang iniisip ng matanda ng mga oras na yun. Sige po, Mang Erning. Alis na po muna ako, mukhang kaya nyo nang tumayo. Makakauwi na kayo na maayos. Natigilan si June nang magsalita si Manong Erning. Teka, sandali iho. Doon ka na muna tumira sa bahay. Total, 2 lang kami ng apo ko na naroon. Sa tingin ko kakasya pa naman. Manirahan ka doon hanggat kailan mo gusto. Pagpapasalamat kasi tinulungan mo ko eh. Natigilan si June. Seryoso ang muka. Sigurado po ba kayo, Mang Erning? Kadalasan po kasi sa mga taong natutulungan ko, kung hindi namamansin, basta na lang akong iiwan ng walang dahilan. Marami na nga po akong natulungan na kagaya nyo eh sa uli. Sinasabihan lamang ako na nagbago na daw ang isip nila. Pinapaalis ako. Seryoso po ba kayo? Seryoso ko iho. Alam kong mabuti kang tao. Hindi ka nagdalawang isip na tulungan ako eh. Nang makumpirma na totoo ang sinasabi ni Mang Erning, nabuhayan ng kalooban, napangiti. Sa takot na baka magbago pa ang isip nito, tinanggap niya ang alok. O syali ka na. Alalayan mo ko sa pagtayo para makauwi na tayong 2. Mukha kang batang uhugin eh. Walang paglagyan ng tuwa na nararamdaman ni June. Panay ang pagpapasalamat na parang wala ng bukas. Maya-maya pa, inalalayan niya ito at naglakad na sila pauwi. Habang nasa daan ay nag-usap ang dalawa. Ilang oras silang naglakad hanggang sa lumiko sa isang sityo na napapalibutan ng mga talahib at nagtataasang mga puno. Medyo hindi maganda ang presensya na nararamdaman ng binata sa lugar na ito. Bukod sa liblib, kakaunti lang din ang mga tahanan na nakatayo. Tila ba papunta sa kabundukan ang daan. Mabato, makitid. Sa patuloy na paglalakbay, doon nga nanindig ang balahibo ni June. Pagpasok pa lang nila sa sityo, ramdam niya may nagmamasid sa bawat kilos. Pero kapag tinitignan ng buong lugar, wala namang nakikita. Dahilan para hindi mapakali
Huwag mong pansinin kung ano man ang nararamdaman mo. Diretso lang ang tingin. Huwag nang kung saan-saan pa kung ayaw mong makakita ng hindi mo magugustuhan. Ano? Ano po bang ibig niyong... Hindi na natuloy ang sasabihin. Nakakita ng mabilis na paggalaw. Anak ng... Anong klaseng hayop yon? Bilisan na nating maglakad. Huwag ka nang lumingon. Pagdating ng tahanan, kaagad silang sinalubong ng apo, si Matilda. Tulala pa itong nakatitig sa dalaga habang tinutulungan nito ang matanda na makapasok ng bahay. Lolo, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit may pasa kayo sa katawan? Wika ni Matilda habang inaalalayan ang matanda. Papasukin mo muna kami sa loob bago mo ko kausapin. Pagpasok ni June, maaliwalas ang loob ng tahanan. Gawa lamang sa tabla ang dingding. Kawayan ang sahig. Nakaangat ng bahagya sa lupa. Sandali nitong inikot ang tingin palibot sa bahay. Napansin ang mga halamang gamot. Mga boteng may lamang langis na nasa malaking lamesa sa bandang kusina. Kasama na din ang mga pinatuyong dahon. Nakita nito ang buntot pagi na nakasabit sa pintuan at bintana ng bahay. Hindi nalingid sa kaalaman ang ganitong mga gamit. Nakakita na ito sa kamag-anak noon na isa ding albularyo. Sa unang tingin, napagtanto kung hindi albularyo ang matanda, isa itong antingero. Manong Erning, mawalang galang na ho ah. Albularyo po ba kayo? Wika ni June habang patuloy na tinitignan ang buong bahay. Dati oo, pero ngayon hindi na. Pinakiusapan ako ng apo ko na itigil ang panggagamot dahil sa peligro. Kung hindi malalakas sa mangkukulam o mambabarang, matataas na uri ng aswang ang nakakabangga ko. Matapos ko silang makaharap nangihina ng husto ang katawan ko. Dahilan para mag-alala ng husto ang apo ko. Kaya yun ay nagtulak sa akin para tumigil. Dagdag pa nito, sa ngayon ay gumagawa na lamang ng mga pangontra laban sa mga aswang. At kung minsan kapag may dayo, hindi nito maiwasan na gamutin ang may sakit. Pero pinipili lamang ang mga ginagamot para hindi na matamaan ng malubang rebuelta. Kapag alam niya na malakas ang kapit ng kalaban, ipinapasa niya ito sa ibang manggagamot. Nararamdaman kong may dugo ka ng isang manggagamot, iho. Meron bang nanggagamot sa angkan nyo? Meron naman po pero malayong kamag-anak na. Ganun ba? Kaya naman pala. June, handa na yung kwarto mo. Pwede ka na magpahinga. Maraming salamat, Matilda ha. Marami silang napag-usapan bago magpahinga. Pagkalapat pa lang ng likod sa higaan, nakatulog na ang binata. Sobra ang pagod. Naging payapa naman ang tulog ni June sa buong magdamag. Isang araw, isinama siya ng matanda sa palayan na pagmamay-ari. Nagulat ang binata. Hindi nito alam na may kaya pala si Mang Erning. May sagingan, mga puno ng rambutan ang nasa paligid ng palayan. Hindi mo mapaghahalataan na may kaya ang matanda dahil napakasimple nito kung gumalaw. Kung wala kang makitang trabaho, pwede ka naman dito sa akin Hahatian na lang kita sa kikitain. Kesa maghanap pa ako ng ibang tao, ikaw na lang. Malapit na kasi ang gapasan. Kasama mo naman ang mga tauhan ko, kaya wala kang dapat alalahanin. Naku, maraming salamat po Mang Erning. Hindi ko po tatanggihan ang alok nyo ha. Masayang tinanggap ni June ang trabaho na ibinigay ni Mang Erning. Nakausap niya si Pancho. Naku June, hindi ka magsisisi sa pagtanggap sa alok ni Mang Erning. Bukod sa galante, mabait din ang matandang yan. Wika ng trabahador na si Pancho. Masayang nagsimula sa pagtatrabaho si June habang nakikipag-usap kay Mang Erning at Mang Pancho.
Pagsapit ng hapon habang naglalakad pauwi, may nakasalubong silang dalawang lalaki. Ang isa dito, may edad. Ang isa naman ay medyo bata kung titignan. Nang mapansing nakatingin si Jun, tinitigan siya ng masama. Nagsalita si Pancho. Jun, huwag kang tumingin sa dalawang yan. Lalong-lalo na sa mga mata. Magtatanong pa sana itong si Jun nang biglang nagsalita ang matanda. Oy Tibo, wag mong titigan ng ganyan ang bisita ko. Naglalakad lang kami pauwi. Wala siyang ginagawang masama. Manong Erning, pagsabihan mo yung bisita mo. Parang hindi marunong kumilala ng kaharap eh. Baka di ako makapagpigil. May kalalagyan yan sa akin. Wika nito. Sabay lakad papalayo. Umiling ang matanda. Kahit kailan talaga napakayabang ng mag-ama na yan. Akala mo kung sino. Napakataas ng tingin sa sarili lalo na si Tibo. Bakit Manong Erning? Bakit sila iniilagan ng mga tao dito? Sobrang hambog ng dalawa na yan eh. Palibasa, may usap-usapan na may lahing aswang. Kaya ganun na lamang kataas ang tingin nila sa sarili. Akala siguro na mag-ama na yan, lahat ng nakatira dito sa baryo kinakatakutan sila. Aswang? Totoo po bang may lahi ng aswang yung mag-ama na yon? Oo, matagal ko nang alam na may lahing aswang ang dalawa na yan. Hindi ko lang pinapakialaman dahil wala namang ginagawang masama sa akin eh. Huwag lang silang magkakamali na gawa ng masama ang kasama ko. Kahit medyo kinakalawang na tong katawan ko, hindi ako magdadalawang isip na turuan ng leksyon ng mag-ama na yan. Eh sana nga ho hindi mangyari yung iniisip nyo, Mang Erning. Tama ka. Sana nga iho. Sana nga wala silang gawin na hindi ka aya-aya. Mag-iingat ka. Umiwas ka sa dalawang yon kapag nakasalubong mo. Opo, Mang Erning. Palagi ko pong tatandaan ang bilin nyo. Sa patuloy na pag-uusap nila, napag-alaman niya kay Pancho na sa karatig purok naninirahan ang mag-ama. Hinala pa nito na sila ang dahilan kung bakit maraming kababalagan na nangyayari sa lugar na yon. Simula din noon nung dumating ang dalawa sa kanilang lugar, sunod-sunod ang mga batang nagkakasakit. May mga buntis na nakukunan sa hindi maipaliwanag na dahilan. Eh bakit hindi na lang sugurin yung mga yan? Paalisin sa lugar na to, namiminsala pala eh. Hanggang hinala lang ang mga taga-sityo. Wala silang katibayan para paratangan na mag-ama. Napamura si Jun sa narinig. Pagdating ng bahay, doon pa lamang natigil ang pag-uusap. Dumaan ang mga linggo. Naging maayos naman ang pamumuhay ng binata sa bahay ng matanda. Mas lalo pang napalapit ang loob nito sa apo ng matanda. Hindi nito akalain, sa pagtakbo ng mga araw, mauhulog ang loob sa dalaga. Ilang panahon pa ang lumipas. Napansin ng binata, may mga mata na nagmamasid sa kanya. Kahit nasa taniman, batid na may nakatingin sa bawat pagkilos. Hanggang isang gabi, nasa kalagitnaan sila ng pagtulog, nakarinig ng kalabog sa bubong ng bahay. Nagising si Jun sa ingay. Dali-daling tumayo para tignan ng labas. Paglabas ng silid, nakita ang dalaga at ang matanda na nakasilip na rin sa siwang. Talagang hindi tayo titigilan na mag-ama na yan ha. Ano na po ang gagawin natin? Dito lang kayo. Lalabasin ko mga demonyong yan. Wika ni Mang Erning, sabay kuha ng tabak sa gilid ng pinto. Nag-usal ng pangproteksyon, inusalan din ng tabak. Akma na sana itong lalabas nang biglang magsalita si Jun. Mang Erning, sasamahan ko na po kayo. O sige, eto gamitin mo ang itak. Alam ng binata na mapanganib ang gagawin, pero nilakasan ng kalooban. Paglabas, nakita ang dalawang malaking aso nasa harapan ng bakuran. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad.
Tibo, Gaspara, alam nyo na binalaan ko na kayo pero hindi pa rin kayo tumitigil. Huwag na huwag kayong magsisisi kung ano man ang mangyayari sa gabi na to. Bakit hindi mo nalang subukan, tanda? Wala mang karanasan, hindi to umatras. Maya-maya pa nagpambuno na sila ng mag-ama. Pero kahit anong gawin ni June, hindi niya kayang talunin si Tibo. Paulit-ulit siyang kinakalmot. Napakaraming sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi kayang malabanan ang lakas ng malaking aso. Nang muli siya nitong dambahan, nakita niya ang matanda na tumatakbo papalapit. Malakasay ng pasang aswang gamit ang dalang sandata. Dahilan para mapatras ang aso habang umaangil. Inalalayan ni Mang Erning si June na makatayo. Hinarap ni Mang Erning ang dalawang aswang. Walang pagdadalawang isip na hinambalos ang buntot ng pagi. Habang umiilag sa bawat pag-atake, nang may masmasan tumulong siya kay Mang Erning. Sumisingit ito sa labanan. Pinaulanan ng pagtaga ang mga nilalang. Tinamaan ang isa sa mga ito sa paa, dahilan para hindi na makagalaw ng maayos. Ilang sandali pa, unti-unting bumalik sa pagiging tao. Si Tibo, hindi na ito nagsasalita pa. Paulit-ulit na tinaga ang kalaban hanggang sa mawalan ng buhay. Habang si Mang Erning patuloy na nakikipaglaban kay Gaspar na noon ay sugatan na rin. Nang makahanap ng tiyempo, paulit-ulit na pinaulanan ng hampas hanggang sa mangisay ito sa lupa. Umuusok pa ang katawan. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mang Erning. Pinugutan ng ulo ang kalaban. Pinagtabi ang dalawang bangkay. Binuhusan ng langis at saka sinilaban. Hingal na hingal ang dalawa pagkatapos ng laban na yon. Hindi mapigilan ng binata ang mamangha sa pinakita ni Mang Erning. Kinabukasan, pinunta nila ang bahay ng mag-ama. Nasa liblib na bahagi sa kabilang purok. Pagdating, sinunog nila ang tahanan upang wala nang maiwang bakas. Hanggang sa lumipas sa mga araw, buwan at taon, naging payapa na sa kanilang purok. Maging sa karatig lugar, wala nang nagiging problema. Lumipas pa ang mga taon, tuluyang nagkamabutihan si June at Matilda. Nagkatuluyan, nabiyayaan ng dalawang anak. Masaya ang matanda dahil sa hindi ito nagkamali ng pagpili kay June. Nagpapasalamat si Mang Erning dahil nasa mabuting kamay na ang anak. Pumanaw ang matanda. Ngunit hindi nito dinala ang karunungan sa hukay. Bago mamatay, ibinahagi ang lahat ng kaalaman kay June para sa proteksyon ng pamilya. Sa ngayon sa pangkasalukuyan, lumipat na silang mag-anak sa bayan. Masayang namumuhay kasama ang anak at asawa. Malaki ang pasasalamat ni June sa matanda. Kung hindi siya nito tinulungan, wala siya sa kinakatayuan. Marami pang naging karanasan itong si June patungkol sa mga aswang, elemento at iba pang nilalang. Isa lamang ang pinanghugutan ni June. Poprotektahan niya ang pamilya sa anumang panganib. Hinding-hindi papabayaan ang biyaya at pagkakataon na binigay sa kanya ng isang matanda na minsan niyang tinulungan. Kabayan, maraming salamat sa pakikinig ng ating istorya. Ito nga pala, available na tong cup natin, yung likha symbolism, tas dito sa gilid, maniwala, magtiwala, at kumilos. Yan ang pinaka-importanting simbolismo mga kabayan kung meron tayong mga pangarap, may mga gusto tayong marating. Palagi tayong maniwala, magtiwala sa proseso, at huwag sukuan ang ating pagkilos. If ever interesado kayo, nasa shop yan ng www.likamerchandise.com or pindutin nyo lang yung basket dito sa gilid ng video. Maraming salamat. Kita-kits sa susunod na kwento.